Kabanata 3581. Ang diwa ng sumpa ay pagkawasak at kamatayan. Patuloy na umaalingaw sa isip ni James ang boses ng Ancestral Talisman Master. Itinuro niya kay James ang ilan sa kanyang pangunawa at iniisip tungkol sa curse magic. Ang kanyang boses ay unti-unting nawala, at si James ay nilinang sa katahimikan. Sa isip niya, 4 na inscription ang lumitaw. Ang 4 na inscription ay lumutang sa kanyang harapan at nagsimulang maghiwa-hiwalay sa mga bagong karakter. Daan-daang milyong bagong inscription ang lumitaw at umikot sa kanyang katawan. Ang bawat salita ay naglalaman ng pinakamataas na curse power. Nagsimulang intindihin sila ni James ng buong puso. Ang kanyang curse path seals power ay bumuti rin habang lumalalim ang kanyang pangunawa sa curse inscriptions. Ang curse inscriptions ay iba sa sword path H's inscriptions. Maaaring biglang naintindihan ni James ang sword path. Gayunpaman, kailangan niyang dahan-daang maunawaan ang curse inscriptions. Ang mga karakter na ito ay nagmula sa kailaliman ng madilim na mundo at ipinasa sa ika-11 mundo. Sa kalaunan, ang curse magic ay nakarating sa 12th universe. Gayunpaman, walang kapangyarihan sa mundo ang tugma sa curse magic. Kaya naman, isa-isa lang naiintindihan ni James ang mga inscription ng sumpa. Matapos magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa curse inscriptions, maaaring makuha ni James ang kapangyarihan mula sa kailaliman ng Dark World mula sa malayo. Tahimik na pinag-aralan ni James ang curse inscriptions. Lumipas ang oras, at 3 milyong taon ang lumipas sa isang kisap mata. Sa mga taong ito, hindi gumagalaw na nakaupo si James sa bangin ng likod ng bundok ng Runeland. Ang hindi mabilang na curse inscriptions ay umiikot sa kanyang katawan, at ang kanyang aura ay patuloy na lumalakas. Ang kanyang curse path seal ay patuloy ding lumakas. Mula sa ikatlong langit ng Grand Emperor rank, itinaas ito sa tuktok ng 9th heaven. Gayunpaman, nais ni James na itaas ang kanyang iba pang path seal bago makapasok sa quasi-ancestral god rank. Tahimik na nakaupo si James sa loob ng ilang milyong taon. Bigla siyang nagmulat ng mata. Ang mga inscription sa paligid niya ay naglaho kaagad. Tumayo si James at ikinuyom ang kanyang mga kamao, at lumabas ang malaking curse power mula sa kanyang mga kamao. Naramdaman ang curse power, nadama ni James na hindi magagapi. Nagtitiwala si James na kaya niyang patayin si Queen, ang dating numero 1 ng Mount Heavenly Path H's martial ranking, sa isang suntok ng curse power. Kahanga-hanga. Isang boses ang umalingaw sa kanyang tainga. Tumingin si James sa paligid at nakita ang Ancestral Talisman Master, na kanina patahimik na nanunood sa kanya. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat sa paggabay sa akin, sir. Kung wala ka, hindi ako magkakaroon ng ganoon kalalim na pag-unawa sa curse inscriptions ng ganoon kabilis. Baka natagalan ako." Sinabi ng Ancestral Talisman Master, "Naintindihan mo na pagkatapos ko lang kayong bigyan ng ilang mga payo. Ikaw ay talagang isang bihirang kababalaghan na may malakas na kakayahan sa pag-unawa. Ang curse inscriptions ay patuloy na nagbabago at napakakomplikado. Gayunpaman, marami kang naintindihan sa loob lamang ng 3 milyong taon. Nakakabilib ka talaga. Kinailangan ko ng maraming epoch upang maabot ang iyong antas." Ang kakayahan ni James sa pag-unawa ay nalampasan ang inaasahan ng Ancestral Talisman Master. Ang kanyang kakayahan sa pag-unawa ay nakakatakot, at tiyak na siya ay magiging isang powerhouse. Naintindihan mo na ang fundamental ng curse magic. Ang 4 na inscription ay maaaring magkaroon ng hindi mabilang na mga pagbabago, at ang iba't ibang kombinasyon ay maaaring bumuo ng makapangyarihang supernatural powers. Kung gusto mong matutunan ang supernatural powers na may kaugnayan sa curse magic, kailangan mong ipagpatuloy ang pagsasaliksik dito. Hindi ako makapagtuturo sa iyo ng anumang bagay na may kaugnayan dito. Sa iyong kakayahan sa pag-unawa, sigurado akong pagsasama-samahin mo sila para bumuo ng isang makapangyarihang supernatural power. Wala na akong ibang maituturo sa iyo. Maaari kang magpatuloy na manatili sa Runeland para magtanim o umalis kung gusto mo.
Sa isang iglap, nawala sa paningin ni James ang Ancestral Talisman Master. Sa patnubay ng Ancestral Talisman Master, lubusang naunawaan ni James ang curse magic at naunawaan ang mga pagbabago ng curse inscriptions. Ang kanyang curse path seal ay itinaas sa tuktok ng Ninth Heaven ng Grand Emperor rank. Hindi mabilang na supernatural powers ang maaaring matutunan mula sa curse inscriptions. Kinailangang ayusin ang mga inscription ng sumpa sa mga kombinasyon upang maging supernatural powers. Dati, pinag-aralan ni Sophie ang ilang curse inscriptions at ginamit ang mga ito para bumuo ng simpleng supernatural powers confinement and cycle of time. Ang mga inscription ng sumpa ay sumasaklaw sa lahat. Theoretically, maaari silang pagsamahin upang bumuo ng lahat ng uri ng supernatural powers na naglalaman ng iba't ibang powers. Ngayong malalim na ang pag-unawa ni James sa curse inscription, madali na siyang makakalikha ng nakakatakot na supernatural powers. Maaari ding tipunin ni James ang curse inscriptions upang bumuo ng isang nakakatakot na supernatural power tulad ng Queen's Clone Art. Ganyan kalakas ang curse magic. Gayunpaman, ang isa ay kailangang maging ganap na bihasa sa curse inscriptions upang tipunin ang mga ito. Inalis ni James ang kanyang iniisip at tumigil sa pag-aaral ng curse magic. Kinailangan pa niyang itaas ang lakas ng isa pa niyang path seal. Ngayong bihasa na siya sa curse inscriptions, ang pagpapabuti ng kanyang pangunawa sa iba pang path ay magiging medyo madali. Matapos malinisan ang kanyang isipan, naramdaman ni James ang oras at nalaman na 3 milyong taon na ang lumipas mula nang siya ay dumating sa Runeland. He murmured, napakabilis ng panahon. Lumipas ang 10 ng 30 milyong taon sa isang kisap mata. Wala na akong masyadong oras. Umalis si James sa bangin at tinungo si Melinda, na pansamantalang nanirahan sa Runeland habang naghihintay sa kanya. Nena si Melinda habang hinihintay si James sa nakalipas na 3 milyong taon. Ilang beses na niyang binisita si James, ngunit nakatutok siya sa kanyang paglilinang. Nakaupo siya sa bubong ng isang manor sa isang bundok sa Runeland, tinitingnan ng mga ron na lumulutang sa paligid niya. Sa mga taong ito, nag-aral din siya ng kaunti. Gayunpaman, hindi siya interesado sa paglilinang at sinubukan lamang niyang magsaka sa napakaikling panahon. Pagkatapos noon, hinintay niyang matapos si James. 3 milyong taon na ang nakalipas. Hanggang kailan siya maglilinang? Napaupo siya sa bubong sa inip. Bigla niyang nakita si James na papalapit sa malayo. Agad na lumiwanag ang kanyang mukha, at mabilis siyang lumiwanag sa harapan ni James, na tuwang-tuwang sinabing, sa wakas ay tapos ka na. Na-miss kita ng sobra. Pagkatapos magsalita, lumundag siya sa mga bisig ni James. Nagulat si James sa ginawa niya. Si Melinda ay anak ng Panginoon ng ika-12 universo. Hindi lamang siya maganda, ngunit mayroon din siyang kakaibang figure. Naaamoy niya ang isang kaaya-ayang halimuyak mula sa kanya at naramdaman niya ang pagdiin ng katawan nito sa kanya. Matapos ang maikling pagkabigla, nag-react si James at tinulak siya palayo. Paumanhin niyang sinabi, "Sorry kung pinaghintay kita. Huwag kang mag-alala. Medyo naiinip lang ako." Nakangiting tanong ni Melinda, "Kumusta ang cultivation mo sa curse magic?" James said triumphantly, "Natural, marami akong natutunan. Sanay na ako sa curse inscriptions at itinaas ko na ang curse path seal ko sa Ninth Heaven ng Grand Emperor rank." "Good job. Narito ang isang gantimpala." Ngumiti si Melinda at hinalikan siya sa pisngi. Pagkatapos, nakangiting tanong niya, "Saan ka susunod na pupunta?" Matapos halikan ni Melinda si James, bumangon ang masamang pakiramdam sa puso ni James. Nahulog kaya sa akin ang babaeng ito? Naguguluhan si James. Ayaw niyang may kinalaman kay Melinda. Mula sa kanyang pananaw, hindi maiiwasan na malapit na siyang maging kaaway ng Mount Heavenly Path. Bukod dito, mayroon na siyang Thea at tumanggi na magkaroon ng anumang uri ng romantikong relasyon sa ibang mga babae. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni James, "Dapat kang bumalik sa Mount Heavenly Path, Melinda." Ayaw ni James na ituloy siya ni Melinda. Naguguluhan, nagtanong si Melinda, "Bakit? Napagkasunduan na natin noong una na sasama ako sa iyo. Bakit bigla mo akong pinapauwi?" Nawalan ng masabi si James. Hindi niya sigurado kung ano ang sasabihin kay Melinda.
Hindi ko posibleng sabihin sa kanya na ako ang Mount Nothingness Master at ang misyon ko ay sirain ang Mount Heavenly Path at lahat ng powerhouses sa panahong ito para ang iba ay magkaroon ng bahagi sa swerte ng universo, tama ba? Isip ni James. Biglang nahulog si James sa dilema nang maisipan niyang patayin ang mga powerhouse ng Primeval Age. Kapag dumating na ang oras, magiging malupit ba siya para patayin ang Ancestral Sword Master, ang Ancestral Talisman Master, at ang 5 Ancestral Masters, na kilala niya? Bukod dito, isa rin sa kanila si Thea. Asawa niya si Thea, kaya kaya niyang patayin ito para sa kinabukasan ng 12th Universe. Napakahirap ng sitwasyon, naisip ni James. Marahan niyang minasahe ang kanyang mga templo. Hindi sigurado si Melinda sa nangyari pero napansin niya ang pag-aalala ni James at nagtanong siya, "What's wrong? May nangyari ba?" Hindi, wala lang. Marahang umiling si James. Nagmamakaawa na sabi ni Melinda, "Hayaan mo akong sumama sa iyo, please. Pupunta ka sa bagong universo, at walang sinasabi kung kailan ka babalik o kung maaari ka pang makabalik ng buhay. Gusto kong gumugol ng mas maraming oras sa iyo bago ka umalis sa bagong universo." Nang makita ang taos-pusong ekspresyon ni Melinda, nakaramdam ng kawalan ng magawa si James. Hindi may iwasang madudurog na naman ang puso niya. Hindi niya ito maibibigay sa kanya ng anumang mga pangako ngunit hindi rin siya maaaring diretsyong tanggihan. Kung hindi, ang Panginoon ng Universo, si Hadad, ay papatayin siya kaagad. Dahil sa pag-aalala ni James, nagtanong si Melinda, "Saan ang susunod mong destinasyon?" Sumagot si James, "Ang 5 Ancestral Masters." Tuwang-tuwang sabi ni Melinda, "The 5 Ancestral Masters. Alam ko kung saan sila hahanapin." Tumingin si James sa kanya at nagtanong, "Ganun ba?" Nakangiting sagot ni Melinda, "Bagaman ang 5 Ancestral Masters ay umiral ng napakatagal na panahon, palagi silang nananatiling aktibo sa buong universo. Ang kanilang tirahan ay hindi lihim. Nakatira sila sa Mount Element. Dito natagpuan ang 5 elemento ng Genesis. Tulad ng Runland, isa rin ito sa 10 Holy Lands ng ating universo. Kung ganoon ang kaso, umalis na tayo." Ayaw na ni James na mag-aksaya pa ng oras. 3 milyong taon na ang lumipas, at hindi siya naiwan ng maraming oras. Matapos itaas ang kanyang path seal sa 9th Heaven ng Grand Emperor rank, kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang pisikal na lakas hanggang sa tuktok ng isang quasi-ancestral god. Pagkatapos, kailangan niyang tumuon sa pagpapatatag ng kanyang estado ng pag-iisip. Maaari lamang siyang makipagkumpetensya sa mga powerhouse ng ibang universo sa mga pakinabang ng bagong universo pagkatapos gawin ang lahat ng ito. Ang Mount Element ay matatagpuan sa Divine Dimension ng Human Realm. Ito ay kung saan ipinanganak ang 5 elemento ng Genesis pagkatapos ng pagkakabuo ng ika-12 universo. Ito rin ay naging espiritual na bundok kung saan nilinang ng 5 Ancestral Masters. Isa itong Orthodox faction na kasing sikat ng Mount Sword God. Pagkaalis nina James at Melinda sa Runland, tumungo sila sa Human Realm at lumitaw sa saklaw ng Mount Element. Ang Mount Element ay matatagpuan sa isang maunlad na lugar sa Divine Dimension ng Human Realm. Maraming makapangyarihang tao ang natipon sa lugar, karamihan ay mga disipulo ng 5 Ancestral Masters ng Mount Element. Bilang pinakamatandang powerhouses ng universo, ang 5 Ancestral Masters ay may mga disipulo sa buong universo. Sila ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na puwersa sa universo. Ang Elemental Cities ay ang pinakamaunlad na rehiyon sa loob ng jurisdiction ng Mount Element. Mayroong 5 lungsod metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Dumating sina James at Melinda sa Metal City. Ang buong lungsod ay itinayo gamit ang mga bihirang metal. Mula sa malayo, ito ay mukhang napakagasta at marilag. Sa lugar, naramdaman ni James ang napakalakas na metal power. Itinuro ni Melinda ang lungsod at sinabing, "Iyan ang Metal City." Kahit na ang 5 Ancestral Masters ay ipinanganak sa parehong henerasyon, sila ay napaka-independent. Ang Panginoon ng Metal City ay ang Ancestral Gold Master. Siya rin ang pinuno ng 5 Ancestral Masters. Ang kanyang signature skill ay tinatawag na Metallic Body Art, na may mga hindi masisirang depensa.
Sa ating universo, kakaunti lamang ang mga tao ang makakalagpas sa kanyang mga depensa. Matagal nang narinig ni James ang tungkol sa 5 Ancestral Masters. Gayunpaman, wala siyang masyadong alam tungkol sa mga ito. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para matuto pa tungkol sa kanila. Bilang prinsesa ng Mount Heavenly Path, maraming alam si Melinda tungkol sa 5 Ancestral Masters at ibinalita kay James ang tungkol sa kanila. Hindi nagtagal, dumating na ang dalawa sa gate ng Metal City. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Ang liwanag na sinag ay unti-unting nagtipon upang bumuo ng isang babaeng nakaitim na damit. Napakaganda niya at may perpektong figure. Gayunpaman, ang lamig ng mukha niya kay James. Thea. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, lumiwanag sa tuwa si James. Tinanong niya, ano ang nagdala sa iyo dito? Ang babae ay walang iba kundi si Thea. Isang walang katapusang daloy ng mga tao ang lumakad papasok at palabas ng gate ng lungsod. Si Thea ay isang sikat na Kylem ancestral god. Si James ay isa ring prodigy na kamakailan ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa buong universo. Bukod dito, si Melinda ang prinsesa ng Mount Heavenly Path. Agad na nagkagulo matapos silang makilala ng ilang dumaraan. Hindi ba si James Caden yun? Yung galing sa Mount Heavenly Path. Inanunsyo ng Mount Heavenly Path na tutulungan ni James si Radimir sa pamamahala sa Heavenly Path. At saka, si Lord Hadad ay nakipagtipan kay Melinda kay James. Si Bria yun di ba? Ang bunsong kapatid na babae mula sa mga kalahan. Oh my goodness! Bakit sila sabay-sabay dito? Ito ay rumored na James at Bria ay may isang napaka-unusual na relasyon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao tungkol sa kanila. Si Thea ay isang Kylem ancestral god at walang pakialam sa opinyon ng ibang tao. Sinulyapan niya si James at sinabing, magiging abala ang pagsasalita dito. Sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita, tumalon siya sa malayo. Nagmamadaling sinabi ni James, maghintay ka muna rito, Melinda. Pagkatapos magsalita, sumunod naman si James kay Thea. Bumaba si Thea mula sa langit at dumaong sa isang open field sa isang walang nakatirang bulubundukin. Kaagad pagkatapos, lumitaw din si James. Natuwa si James nang makita si Thea. Gusto niya itong lapitan, ngunit ang malamig na ugali nito ang nagpapanatili sa kanya ng distansya. Napakamot siya ng ulo at nagtanong, ano ang problema? Nagtanong si Thea, alam mo ba ang tungkol sa pagsilang ng bagong universo? Tumango si James at sumagot, yeah. Ipinaalam sa akin 3 milyong taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Thea, gusto kang ipadala ni Hadad sa bagong universo. Tumango si James. Oo, na-inform na ako. Mataimtim na sinabi ni Thea, bagaman ang bagong universo ay may hindi mabilang na mga pagkakataon, ito rin ay isang mapanganib na lugar. Mahigpit kung iminumungkahi na huwag pumunta. Alam ni Thea na pumunta si James sa Runeland kasama ang Ancestral Talisman Master. Kanina pa niya hinihintay si James na matapos ang paglilinang at partikular na pumunta sa kanya upang hikayatin itong huwag pumunta sa bagong universo. Ang ating Heavenly Path ay ang pinakamahina, kaya kahit na ikaw ay nasa parehong cultivation rank tulad ng mga cultivator ng ibang universe, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Dapat kang manatili sa 12th universe. Sa iyong potensyal, tiyak na magiging isang macrocosm ancestral god ka. Hindi inaasahan ni James na mag-aalala si Thea sa kanyang kaligtasan. Nang asar niyang tanong, nag-aalala ka ba sa akin? Namula ang magandang mukha ni Thea, at medyo nahiya siya. Gayunpaman, mabilis niyang pinigilan ang pakiramdam at pinandilatan si James, na mahinang nagsabi, I just don't want a prodigy to die so easily. Isa pa, ayokong bumalik si Shena at sisihin ako sa hindi ko pagpigil sa iyo pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa pagkamatay mo. Sinungaling. Lumapit si James kay Thea at nilapitan siya. Lumapit ito sa kanya, at ang mukha nito ay naka-zoom sa harap niya. Pati pores niya ay nakikita. Napabuntong hininga si Thea nang makalapit si James. Bahagya siyang kinabahan at hindi niya maiwasang mapa-atras ng 2 hakbang. Mabilis na humakbang si James papunta sa kanya at ipinulupot ang isang braso sa balingkinitang baywang ni Thea. Ikaw.
Hindi siya binigyan ni James ng pagkakataong magsalita. Hinayla siya nito sa yakap at hinalikan sa labi. Ma'am, ma'am. Hindi makapagsalita si Thea nang nakalapat ang labi ni James sa labi niya. After a few seconds, nag-react siya at tinulak si James palayo. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod, tinatanggihan na makita ni James ang mukha niya. Napangiti ng husto si James. Dati-rati, itataboy siya ni Thea sa lakas nito tuwing lalapit siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya inilabas ang kanyang lakas para palayasin siya. Si Thea ay isang Kylem ancestral god. Kung ayaw niya, walang makakalapit sa kanya. Natuwa si James. Dahil pinayagan siya ni Thea na halikan siya, ibig sabihin ay medyo nagustuhan niya ito. Pinayagan naman siya ni Thea na makalapit. Kaya naman, inisip ni James na baka mahal niya ito. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Thea ng conflict. Hindi siya sigurado kung bakit hindi niya agad na itulak si James sa halip ay hinayaan siyang makalapit. First time niyang magkaroon ng ganoong pakiramdam. Nanatiling tahimik si James, at ganoon din siya. Maya-maya, kinalma ni Thea ang sarili at tumalikod. Si James ay may matangkad na ngiti sa kanyang mukha nang tumawag siya, Thea. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Natulala si James sa kanya at parang nalagutan siya ng hininga. Kailangan mo bang pumunta? Tanong ni Thea. Tumango si James at sinabing, Ma'am. Marami pa akong dapat gawin. Kailangan kong makuha ang mga biyayang ito. Patuloy akong pipigilan ni Hadad sa 12th universe, at magiging imposible para sa akin na maging isang macrocosm ancestral god. Magkakaroon lang ako ng pagkakataon kung pupunta ako sa bagong universo. Pero, gusto pa sana siyang kumbansihin ni Thea, pero pinigilan siya ni James. Hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na ang heavenly path ng ating universe ang pinakamahina at mas malakas sila kaysa sa atin, hindi ako natatakot. Sigurado akong magiging invincible ako kapag naabot ko ang quasi-ancestral God's Path Integration rank. Kahit na ang isang magsasaka mula sa unang universo ay hindi makakalaban sa akin. Si James ay sumikat ng may kumpiyansa. Sumang-ayon si Thea kay James. Gayunpaman, kailangan niyang maabot ang tuktok ng quasi-ancestral God's Path Integration rank. Mahaba pa ang lalakbayin ni James bago niya maabot ang ranggo na iyon, at maaaring hindi siya umabot sa natitirang oras. Hindi niya gusto si James na kumuha ng ganitong mapanganib na panganib. Bagamat hindi pa siya nakapunta sa ibang mga universo, alam niya kung gaano kalakas ang mga powerhouse doon. Bahagyang kumunat ang noo niya. Lumapit muli si James sa kanya, hinawakan ang kamay niya, at sinabing, paano kung nangangako akong hindi ako pupunta kung hindi ko maabot ang quasi-ancestral rank? Humiwalay si Thea kay James at inilagay ang mga kamay sa likod niya. Bumantong hininga siya at sinabing, since nakapagdesisyon ka na, so be it. Kumpunta ka sa Callahan Residence bago ka umalis sa bagong universe. Alam ni Thea na hindi niya makumbinsi si James na manatili. Kaya naman, umaasa siyang makikita siya ni James bago siya umalis patungo sa bagong universo. Tumango si James at sinabing, Ma'am. Bago ako umalis, dadaan muna ako sa Callahan Residence. Hindi na sumagot si Thea at biglang nawala. Tumingin si James sa direksyon na iniwan niya at mahinang ngumiti. Dumating siya sa primeval age para kay Thea. Gayunpaman, hindi siya umiral sa kanya. Sa kabutihang palad, ang mga bagay ay tila gumagalaw sa isang magandang direksyon. Unti-unti siyang naging mahalaga sa kanya. Makalipas ang mahabang panahon, tumalikod si James at bumalik sa gate ng Metal City. Pagbalik niya sa tarangkahan ng lungsod, maraming ganap na armadong gwardya ang nakapaligid sa lugar. Magalang na tumayo ang mga tanod sa harapan ni James. Nang makitang bumalik si James, sumugod si Melinda at nagtanong, may nangyari ba? Ayos na ba ang lahat? Bahagyang ngumiti si James at sinabing, wala namang seryoso. Lumapit ang pinuno ng mga tanod at magalang na nagsabi, Prinsesa Melinda, Mr. Hayden. Ako ang pinuno ng mga gwardya ng Metal City. Ano ang nagdadala sa inyong dalawa dito ngayon? May magagawa ba kami para sa inyong dalawa? Tumingin sa kanya si James at sinabing, nandito ako para makita ang Ancestral Gold Master. Ang Ancestral Gold Master ay kasalukuyang nasa Mount Element.
Mangyaring pumunta muna sa lungsod. Isusumbong ko kaagad sa kanya ang pagbisita mo. Sa harap ni na James at Melinda, ang pinuno ng mga gwardya ay napakagalang at mabilis na dinaluhan sila, tinatanggap sila sa lungsod. Pumasok sa lungsod sina James at Melinda. Pagkatapos, dinala sila sa City Lord's Mansion para hintayin ang Ancestral Gold Master. Mabilis na umalis ang pinuno ng mga gwardya patungo sa Mount Element upang iulat ang kanilang pagbisita. Matapos nilang maghintay ng ilang sandali, bumalik ang gwardya. Mabilis niyang sinabi, Princess Melinda, Mr. Hayden, ang Ancestral Gold Master ay gustong imbitahan kayong dalawa sa Mount Element. Tumango si James at sinabing, sige. Pangunahan ang daan. Ang gitnang bundok ng Mount Element ay kung saan nagtipon ang 5 elemento. Sa sandaling iyon, ang 5 Ancestral Masters ay nagkita sa Mount Element. Isang matandang lalaki na may gininto ang damit ang nagsabi, si James ay dumating sa Mount Element. Hinaplos ng isa pang matandang lalaki na nakasuot ng brown na robe ang kanyang balbas at sinabing, una, pumunta siya sa Mount Sword God para humingi ng payo mula sa Ancestral Sword Master at pinagbuti ang kanyang sword path seal hanggang sa tuktok ng 9th Heaven ng Grand Emperor rank. Pagkatapos, pumunta siya sa Runland para humingi ng patnubay ng Ancestral Talisman Master at pinahusay din ang kanyang curse path seal hanggang sa tuktok ng 9th Heaven ng Grand Emperor rank. Ngayon, nakarating na siya sa Mount Element. Malamang na nandito siya para hilingin sa amin na tulungan siyang maglinang sa Elemental Path. Nakakatakot talaga ang potential ng batang ito. Dumating siya sa kapanahunang ito kasama ang 5 elemento ng Genesis na nakuha niya sa hinaharap. Hindi pa rin natin alam ang pakay niya sa pagdating sa ating edad. Nakakamangha na nilabanan niya ang karma power at naglakbay sa ilog ng oras. Marahil ay may nangyari sa hinaharap, at dumating siya upang maghanap ng solusyon. Ang 5 Ancestral Masters ay nagtipon at tinalakay si James. Ang kanilang talakayan ay tumagal ng napakaikling, dahil walang lumabas dito. Maya-maya, dumating si James. Nang makita ang 5 matatandang lalaki sa kanyang harapan, lumapit si James at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Magalang niyang binati ang mga ito, "My name is James Hayden. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat." Ang Ancestral Gold Master ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, "Ay troto mo ang Mount Element tulad ng iyong tahanan. Hindi mo kailangang magpigil. Dito, maupo ka." Habang nagsasalita, iwinagayway ng Ancestral Gold Master ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang upuan. Lumapit si James at umupo. Ang Ancestral Aqua Master ay tumingin kay James at nagtanong, "Naparito ka ba upang pagbutihin ang iyong mga elemental na landas?" Sumagot ng totoo si James, "Yeah. Isang bagong sansinukob ang isinilang, at gusto ni Lord Hadad na ipadala ako roon upang agawin ang mga kayamanang lilito. Gayunpaman, ang aking kasalukuyang ranggo ng paglilinang ay napakababa. Nalinang ko ang 5 sa mga Elemental Path Seal. Naparito ako upang humingi ng patnubay dahil kayong 5 ang may pinakamalalim na pangunawa sa Elemental Path. Mapagpakumbaba kung hinihiling ang iyong mga turo." Ang Ancestral Wood Master ay tumingin kay James ng may kasiyahan. Pagkatapos, sinabi niya, "Nakalinang ka na ng isang elemental na banal na katawan at kasama mo ang 5 elemento ng Genesis. Gayun din, nakabuo ka na ng Elemental Path Seals. Hanggat nagpapatuloy ka sa paglilinang, maaari mong gawing perpekto ang elemental na landas. Mapanganib ang bagong universo, ngunit optimistiko kami tungkol sa iyo. Inaasahan ko na masamsam mo ang mas maraming chaotic treasure sa bagong universo at tumulong na pahusayin ang lakas ng 12th universe." Malaki ang inaasahan ng 5 Ancestral Masters kay James. Biglang may naalala ang Ancestral Gold Master at nagtanong, "Nga pala, ano ang elemental supernatural power na ginagamit mo?" 5 sa kanila ay palihim na pinapansin si James. Mula sa sandaling ginamit ni James ang 5 elemento ng Genesis, naramdaman na nila ang kanyang pag-aral at alam nilang kayang gawin ni James ang elemental inversion. Sila ang mga lumikha ng elemental inversion. Gayunpaman, pinaunlad pa rin nila ito at hindi pa ito na perpekto. Sa harap ng mga tanong ng 5 Ancestral Master, magalang na sumagot si James. "Lahat ng natutunan at nalalaman ko tungkol sa Elemental Path ay naiwan sa inyong 5.
Sinabi ng Ancestral Gold Master, tama kami. Ang aming mga haka-haka ay tama, at kami ay pupunta sa tamang direksyon. Ang pagsasama-sama ng 5 elemento ng Genesis sa elemental power ay maaaring lumikha ng macrocosm power. Ang 5 Ancestral Masters ay hindi gaanong nagtanong tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap, at hindi rin sila nagtanong tungkol sa elemental inversion. Dahil nanggaling si James sa hinaharap, aakitin nito ang karma power kung pag-uusapan nila ang elemental inversion sa kanya. Kahit na kailan ancestral gods, hindi nila kayang tiisin ang karma power. Magsimula na tayo. Nagsalita ang Ancestral Gold Master, pagkatapos silang lahat ay lumundag sa hangin at bumalik sa kani-kanilang mga bundok. Ang bawat isa sa 5 ancestral gods ay tumutugma sa isang bundok. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang kapangyarihan ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa na nagsasama upang mabuo ang Elemental Inversion Formation. Ang Elemental Inversion Formation ay isang supernatural power mula sa Elemental Inversion, na may kakayahang sumipsip ng lahat ng uri ng kapangyarihan mula sa nakapalibot na kapaligiran. Matapos ay activate ng 5 Ancestral Masters ang Elemental Inversion Formation, mabilis na natipon ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang mga kapangyarihan ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa ay magkakaugnay sa kalangitan, na bumubuo ng isang mahiwagang pattern. Sa sandaling iyon, tumalon si James sa gitna ng pormasayon. Nararamdaman niya ang elemental power sa paligid niya. Ang kapangyarihang elemento ay naging mahiwagang mga inskripsyon ng elemento. Nakalinang ka ng isang elemental na banal na katawan ngunit hindi mo ito ginamit sa labanan, ni hindi mo ginagamit ang pinakamalaking potensyal nito. Gagamitin natin ang Elemental Pot H's power para pagandahin ang iyong pisikal na katawan. Habang nangyayari ito, malinaw mong mararamdaman ang pagkakaroon ng ating Elemental Pot H's power. Nasa sa iyo kung gaano mo naiintindihan. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang boses ng 5 Ancestral Master. Huminga ng malalim si James. Alam niyang isa itong magandang pagkakataon para sa kanya. Ang 5 Ancestral Masters ay nag-activate ng Elemental Inversion Formation, na isang bahagi lamang ng natapos na Elemental Inversion. Matagal na nilang nilikha ang Elemental Inversion Formation. Sa sandaling iyon, lumutang si James sa gitna ng formation. Nararamdaman niya ang mar-ingle na elemental energy na pumapasok sa kanyang katawan at nagpapalusog sa kanyang laman. Hinimok ng 5 Ancestral Masters ang kanilang elemental power na pagalitan si James. Pisikal na katawan. Ang kasalukuyang pisikal na lakas ni James ay malayo pa sa quasi-ancestral god rank at itinuring na mahina. Kakailanganin niyang itaas ito sa tuktok ng quasi-ancestral god rank para makipagkompetensya sa mga powerhouse ng ibang universe. Kasabay nito, ang kanyang paligid ay puno ng mga rune ng elemental path. Ang 5 Ancestral Masters ay pinagsama ang kanilang pag-unawa sa elemental path sa mga rune at ipinasa ito kay James. Habang pinapagalitan ang katawan ni James, nagsimula siyang maglinang sa elemental path. Ang kanyang pisikal na lakas at pag-unawa sa elemental na landas ay patuloy na lumalaki. 3 milyong taon ang lumipas sa isang iglap. Naabot na ng pisikal. 5 sa kanila ay palihim na pinapansin si James. Mula sa sandaling ginamit ni James ang 5 elemento ng Genesis, naramdaman na nila ang kanyang pag-iral at alam nilang kayang gawin ni James ang elemental inversion. Sila ang mga lumikha ng elemental inversion. Gayunpaman, pinaunlad pa rin nila ito at hindi pa ito na perpekto. Sa harap ng mga tanong ng 5 Ancestral Master, magalang na sumagot si James. Lahat ng natutunan at nalalaman ko tungkol sa elemental path ay naiwan sa inyong 5. Sinabi ng Ancestral Gold Master, tama kami. Ang aming mga haka-haka ay tama, at kami ay pupunta sa tamang direksyon. Ang pagsasama-sama ng 5 elemento ng Genesis sa elemental power ay maaaring lumikha ng macrocosm power. Ang 5 Ancestral Masters ay hindi gaanong nagtanong tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap, at hindi rin sila nagtanong tungkol sa elemental inversion. Dahil nanggaling si James sa hinaharap, aakitin nito ang karma power kung pag-uusapan nila ang elemental inversion sa kanya. Kahit na kailan ancestral gods, hindi nila kayang tiisin ang karma power.
Magsimula na tayo. Nagsalita ang Ancestral Gold Master, pagkatapos silang lahat ay lumundag sa hangin at bumalik sa kani-kanilang mga bundok. Ang bawat isa sa 5 Ancestral Gods ay tumutugma sa isang bundok. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang kapangyarihan ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa na nagsasama upang mabuo ang Elemental Inversion Formation. Ang Elemental Inversion Formation ay isang supernatural power mula sa Elemental Inversion, na may kakayahang sumipsip ng lahat ng uri ng kapangyarihan mula sa nakapalibot na kapaligiran. Matapos ay activate ng 5 Ancestral Masters ang Elemental Inversion Formation, mabilis na natipon ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang mga kapangyarihan ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa ay magkakaugnay sa kalangitan, na bumubuo ng isang mahiwagang pattern. Sa sandaling iyon, tumalon si James sa gitna ng pormasayon. Nararamdaman niya ang elemental power sa paligid niya. Ang kapangyarihang elemento ay naging mahiwagang mga inskripsyon ng elemento. Nakalinang ka ng isang elemental na banal na katawan ngunit hindi mo ito ginamit sa labanan, ni hindi mo ginagamit ang pinakamalaking potensyal nito. Gagamitin natin ang Elemental Path H's power para pagandahin ang iyong pisikal na katawan. Habang nangyayari ito, malinaw mong mararamdaman ang pagkakaroon ng ating Elemental Path H's power. Nasa sa iyo kung gaano mo naiintindihan. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang boses ng 5 Ancestral Master. Huminga ng malalim si James. Alam niyang isa itong magandang pagkakataon para sa kanya. Ang 5 Ancestral Masters ay nag-activate ng Elemental Inversion Formation, na isang bahagi lamang ng natapos na Elemental Inversion. Matagal na nilang nilikha ang Elemental Inversion Formation. Sa sandaling iyon, lumutang si James sa gitna ng formation. Nararamdaman niya ang marangel na elemental energy na pumapasok sa kanyang katawan at nagpapalusog sa kanyang laman. Hinimok ng 5 Ancestral Masters ang kanilang elemental power na pagalitan si James. Pisikal na katawan. Ang kasalukuyang pisikal na lakas ni James ay malayo pa sa quasi-ancestral god rank at itinuring na mahina. Kakailanganin niyang itaas ito sa tuktok ng quasi-ancestral god rank para makipagkompetensya sa mga powerhouse ng ibang universe. Kasabay nito, ang kanyang paligid ay puno ng mga rune ng elemental path. Ang 5 Ancestral Masters ay pinagsama ang kanilang pag-unawa sa Elemental Path sa mga rune at ipinasa ito kay James. Habang pinapagalitan ang katawan ni James, nagsimula siyang maglinang sa Elemental Path. Ang kanyang pisikal na lakas at pag-unawa sa elemental na landas ay patuloy na lumalaki. 3 milyong taon ang lumipas sa isang iglap. Naabot na ng pisikal na lakas ni James ang rurok ng 9th Heaven ng Grand Emperor rank, at isang hakbang na lang ang layo niya para maabot ang quasi-ancestral god rank. Ang kanyang pag-unawa sa elemental na landas ay lumalim din ng mas malalim. Naabot na rin ni James Elemental Path Seals ang 9th Heaven ng Grand Emperor rank. Sa ngayon, ang kanyang Sword Path, Curse Path, at Elemental Paths ay nakarating na sa 9th Heaven ng Grand Emperor rank. Naiwan ang kanyang Path Seals ng Yin at Yang Path, 5 Great Paths, Dark Path, at Karma Path. Nawala ang pormasayon sa Mount Element. Dahan-daang bumaba si James mula sa langit at mariing bumagsak sa lupa. Kaagad pagkatapos, nilapitan siya ng 5 Ancestral Masters. Sinabi ng Ancestral Gold Master, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya para tulungan ka, James. Kailangan mong isipin ang natitira sa iyong sarili. Alam kong marami kang nas-anay na landas, at ang pinakamatibay sa mga ito ay ang 5 dakilang landas. Sinabi ng Ancestral Earth Master, ang 5 dakilang daan ay kamangha-mangha. Sa buong panahon, walang magsasaka na nagsagawa ng alinman sa 5 dakilang daan ang matagumpay na naging isang Ancestral God. Walang makakatulong sa iyo sa 5 Great Paths. Mag-isa ka na. Nagbigay ng ilang komento ang 5 Ancestral Gods. Ikinuyom ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, salamat sa iyong paggabay. Sige na. Ikanaway ng Ancestral Gold Master ang kanyang kamay at sinabing, 3 milyong taon ka na rito. Wala na masyadong oras. Dapat kang magpatuloy sa pagtatrabaho ng husto sa natitirang oras. Bahagyang tumanggaw si James. Siya ay nasa isang karera laban sa oras.
Siya ay nanatili sa Runland sa loob ng 3 milyong taon at sa Mount Element para sa isa pang 3 milyong taon. 2/10 ng kanyang oras ang lumipas. Nagpaalam si James sa 5 Ancestral Masters, pagkatapos ay umalis sa Mount Element. Sa labas ng Mount Element, nagtanong si Melinda, saan tayo susunod? Walang pag-aalinlangan na sumagot si James, para makita ang Ancestral Needle Master. Ang tanging taong natitira na maaaring gumabay sa kanya ay ang Ancestral Needle Master. Nilinang ng Ancestral Needle Master ang medical path at yang path. Isa rin siya sa unang batch ng mga buhay na nilalang na isinilang sa ika-12 universo. Sabi ni Melinda, okay. Pupunta ako saan ka man pumunta. Ang Ancestral Needle Master ay karaniwang naglalakbay sa universo, at ang kanyang kinaroroonan ay hindi tiyak. Gayunpaman, madali para kay James na mahanap siya. Agad na kinuha ni James ang Crucifer, at tumama ang Karma Power. Gayunpaman, hindi na siya maaaring saktan ng Karma Power, at maaari pa niyang makuha ito. Matapos ipatawag ni James ang Crucifer, agad itong naramdaman ng Ancestral Needle Master. Swoosh! Maya-maya, isang puting glow ang lumitaw sa harap ni James. Isang matandang may puting buhok ang bumungad kay James. Ikinuyom ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, natutuwa akong makita ka, sir. Ang Ancestral Needle Master ay nagwagayway ng kanyang kamay at nagtanong, ano ang problema? Sinabi ni James, gusto kong linangin sa ilalim ng iyong patnubay ng ilang sandali. Oo naman. Lumiwanag ang mukha ng Ancestral Needle Master. Matagal na niyang gustong bigyan si James ng ilang pointers. Nakuha ni James ang Crucifer, kaya malamang na nakuha din niya ang kanyang mana. Kaya, ang Ancestral Needle Master ay napaka-optimistiko tungkol kay James. Biglang may naalala ang Ancestral Needle Master at nagtanong, siya nga pala, inimbestigahan ko na ang bagay pagkatapos nating maghiwalay noong nakaraang pagkakataon. Isang chaotic treasure na tinatawag na time capsule ang lumitaw nang ipanganak ang 12th universe. Ito ay isang napakamahimalang chaotic treasure. Si James ay matamang nakikinig. Ang Ancestral Needle Master ay mayroon lamang Crucifer at hindi Exalter. Dahil dinala niya ito ngayon, malamang na nalaman niya ang tungkol sa katotohanan ng bagay na iyon. Nagpatuloy ang Ancestral Needle Master, ang time capsule ay isang napakalakas na ingat yaman. Ito ay malamang na isa sa pinakamalakas sa chaotic treasures na natagpuan. Noong unang nabuo ang ating universo, hindi mabilang na mga powerhouse mula sa iba't ibang mga universo ang nakipaglaban sa time capsule. Hindi nila sinasadyang nabasag ang time capsule sa dalawa, na nagresulta sa Yin at Yang Needles Crucifer at Exalter. Ako ay pinalad na makakuha ng Crucifer. Samantala, ang Exalter ay kinuha ng isang powerhouse mula sa ibang universo. Nakuha ito ng kapangyarihan ng isa pang universo. Nagulat si James. Sinabi ng Ancestral Needle Master, oo. Matagal na akong nag-imbestiga at nalaman na ang isang Kalium Ancestral God ng 11th Universe na tinatawag na Ancestral Soul Master ay nakakuha ng Exalter. Siya ay may napakalakas na demonic power. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Paano napunta ang Exalter sa 12th Universe sa hinaharap kung ito ay dapat na nasa 11th Universe? Isip ni James. Ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi pa rin nalutas na mga misteryo. Ang Ancestral Needle Master ay nagsabi, ngayong nakuha mo na ang Crucifer at Exalter at nakabisado na rin ang pamamaraan ng pagsasama-sama ng mga ito sa isang time capsule, hindi na tayo dapat mag-abala sa kanila sa ngayon. Sige, tumango si James. Sigurado si James na isang malaking kaganapan ang mangyayari sa 12th Universe. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Kung babalik siya sa hinaharap pagkatapos makuha ang kaluluwa ni Thea para pinuhin ang Ancestral God Rank Elixir. Ang kanyang buhay ay nasa hinaharap, at ang kinabukasan ng Primeval Age ay hindi ang kanyang alalahanin. Nalaman ni James na mayroon siyang isa pang chaotic treasure. Pagdating sa Primeval Age, natutunan ni James ang tungkol sa chaotic treasures. Ang mga ito ay mga makapangyarihang kayamanan na lumitaw nang ipanganak ang isang bagong universo at maaaring magbigay ng isa ng macrocosm power.
Gayunpaman, ito ay nalalapat lamang sa kailam ancestral gods. Ang mga magsasaka sa ibaba na hindi mailalabas ang buong potensyal ng chaotic treasure. Si James ay mayroon ng tatlong chaotic treasures, ang 5 elemento ng Genesis, ang Infinite Steles, at ang Time Capsule. Nakakatakot para sa isang tao na magkaroon ng ganoon karaming chaotic treasures. Ang Ancestral Needle Master ay tumingin kay James at sinabing, "Isinasanay ko ang makalangit na landas, na kilala rin bilang Yang Path. Nilinang mo rin ang Yang Path. Ang Yin at Yang ay buo, at ito ay magiging masyadong mabagal kung linangin mo sila ng hiwalay. Kaya, plano kong dalhin ka sa isang espesyal na lugar upang magsaka." Tanong ni James, "Nasaan na?" Sumagot ang Ancestral Needle Master, "Ang Yin at Yang Valley." Ang Yin at Yang Valley. Nagulat si James. Tumango ang Ancestral Needle Master at sinabing, "Oo. Isa ito sa 10 banal na lupain, na ginagawa itong isang perpektong lugar upang linangin. Bumisita ako sa Yin at Yang Valley at nagbasa ng ilang libro doon para mahanap ang katotohanan tungkol sa Time Capsule." Sabi ni James, "Gagawin ko ang sinabi mo." Sinabi ng Ancestral Needle Master, "Ngunit, ang Yin at Yang Valley ay isang sekta na nakahiwalay sa universo. Napakahirap pakisamahan ng mga tao doon. Pagdating natin doon, dapat behave ka. Ako na ang bahala sa iba." Sumagot si James, "Sige." Ang Yin at Yang Valley ay isa sa 10 banal na lupain, na ginagawa itong isang perpektong lugar upang linangin. Ang palasyo ay wala sa loob ng 7 realms. Sa halip, ito ay matatagpuan sa isang hindi kilalang maliit na planeta. Ang 10 banal na lupain ay matagal nang nakalimutan. Bukod sa ilang matatandang henerasyon na nakakaalam tungkol dito, ang mga nakababatang henerasyon ay walang ideya kung ano ang 10 banal na lupain at kung saan sila matatagpuan. Swoosh! 3 figure ang lumitaw sa kalawakan. Ito ay ang Ancestral Needle Master, James, at Melinda. Itinuro ng Ancestral Needle Master ang isang pulang planeta sa unahan nila at sinabing, "Kaga Realm iyon." Sa hindi mabilang na taon, ang Yin at Yang Valley ay nanatiling nakatago sa iba. Napakakaunting nakakaalam tungkol sa kanilang pag-iral. Umalis na tayo. Ang Ancestral Needle Master ay humakbang patungo sa pulang planeta. Sumunod naman si James at Melinda sa likuran niya. Matapos makapasok sa planeta, napadpad silang tatlo sa isang kagubatan. Ang kapaligiran ng kagubatan ay malupit, at mayroong maraming mga spatial na lamat sa kalangitan at lupa na naglalabas ng marahas na enerhiya. Kapos din ang primordial energy sa kanilang paligid. Ang ibang mga buhay na nilalang ay hindi kailanman makakatapak sa lugar na ito. Sinabi ng Ancestral Needle Master, "Nakarating na kami sa Yin at Yang Valley. Nang ipanganak ang ating universo, isang matinding labanan ang sumiklab dito, na sinira ang nakapalibot na kalawakan. Bilang resulta, mayroong hindi mabilang na spatial rift dito. Kahit na ang batas ng langit ay hindi kayang ayusin ang espasyo." Sa makatuwid, ang lugar na ito ay naiwan sa kalunos-lunos na kalagayan. Ang Yin at Yang Valley ay nakatago sa loob ng bulubunduking ito. Tumingin ang Ancestral Needle Master sa bulubundukin sa unahan nila at sumigaw, "Ako ito, ang Ancestral Needle Master. Pakibuksan ang gate ng bundok, Valley Master." Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Maya-maya pa ay may lumitaw na figure sa kanyang harapan. Ang taong lumitaw ay hindi magalang sa Ancestral Needle Master. Sumigaw siya pabalik, "Nadalaw muna kami noon at nagbasa ng lahat ng uri ng artikulo sa loob ng aming lambak. Ano pa bang gusto mo?" Sumagot ang Ancestral Needle Master, "Nagdala ako ng isang junior para linangin sa Yin at Yang Valley sandali. Paumanhin, ngunit ang Yin at Yang Valley ay isang mahalagang lupain para sa amin. Hindi ito bukas sa publiko, kaya umalis ka na." Nang matapos magsalita ang tao ay nawala na siya. Tumingin si James sa Ancestral Needle Master at nagtanong, "Ano ang dapat nating gawin ngayon, sir?" Bahagyang ngumiti ang Ancestral Needle Master at sinabing, "Alam mo ba kung paano ako nakapasok noong nakaraan?" Naguguluhan, umiling si James. Sinabi ng Ancestral Needle Master, "Nakipaglaban ako." Pagkatapos magsalita, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan at pumailanglang sa langit na parang isang higanteng dragon.
Ang kanyang enerhiya ay kumalat sa paligid ng lugar, at ang porma sayon na nagpoprotekta sa hanay ng bundok ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watak. Ang Ancestral Needle Master ay isang napakasikat na powerhouse. Makapangyarihan siya at madaling sirain ang Yin at Yang Valley kung gusto niya. Matapos maramdaman ang malaking kapangyarihan ng langit, nagulat si James at naisip. Tulad ng inaasahan mula sa Ancestral Needle Master. Ang kanyang kapangyarihan sa langit ay nakakatakot. Ang Yin at Yang Valley ay napilitang buksan ang kanilang porma sayon matapos ma-pressure ng Ancestral Needle Master. Matapos ma-deactivate ang porma sayon, ang kapaligiran sa kanilang paligid ay agad na nagbago ng husto. Naramdaman ni James ang masaganang primordial energy, at ilang espiritual na bundok ang lumitaw sa paningin. Hindi nagtagal, isang maputi ang buhok na matandang may balbas na nakasuot ng puting roba ang bumungad sa kanila. Walang magawa niyang sinabi, Ancestral Needle Master, dapat mong malaman na ang Yin at Yang Valley ay gustong manatiling nakahiwalay sa universo at hindi gustong ilantad ang sarili nito. Gayunpaman, paulit-ulit kang lumabag sa aming lambak. Ano ba talaga ang gusto mo this time? Ngumiti ang Ancestral Needle Master at sinabi ko na sa iyo. Nagdala ako ng isang junior upang linangin sa iyong lambak ng ilang panahon. Ang matanda ay walang iba kundi ang master ng Yin at Yang Valley na si Darden Ewain. Nilinang niya ang Yin at Yang Path, at ang kanyang lakas ay yaong sa isang Terra Ancestral God. Hindi alintana kung gaano kalakas ang ranggo ng isang Terra Ancestral God, hindi lang ito sapat na mataas para makagawa ng cut. Ancestral Needle Master, ang lugar ng Yin at Yang ay ang banal na lugar ng aking lambak. Ang mga alagad lamang ng aking lambak ang maaaring pumasok. Dagdag pa, mayroon kaming mahigpit na mga regulasyon. Ang mga makapangyarihang figure na hindi nakaabot sa quasi-ancestral god rank ay pinagbabawalan na makapasok sa lugar ng Yin at Yang, sabi ni Darden Ewain. Hinaplos ng Ancestral Needle Master ang kanyang puting balbas habang sinasabi niya, hindi ito bagay sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang lugar ng Yin at Yang. Sumagot si Darden, kahit papasukin kita, hindi papayag ang mga alagad ng aking sekta. Paano ito? Maaari ka munang pumasok sa lambak at manatili rito habang tinitipon ko ang aking mga alagad upang magpulong sa bagay na ito. Iyan ay gumagana, sabi ng guro. Katulad noon, ang Ancestral Needle Master, James, at Melinda ay nanirahan sa lambak ng Yin at Yang. Curious na tanong ni Melinda, saan ba talaga ang lugar na ito? Bakit ito pinangalan ng isa sa 10 dakilang banal na lugar ng paglilinang? Na-curious din si James at matiyagang naghintay na sagutin ng Ancestral Needle Master ang tanong niya. Sinabi ng Ancestral Needle Master, ang lugar ng Yin at Yang ay ang mystical na lugar ng kapanganakan ng time capsule. Ang site na ito ay nakapaloob sa true heavenly Yang energy at true demonic Yin energy, pati na rin ang mga mystical script ng paths of Yin at Yang. Si James ay mayroong needle of Yin at Yang at Exalter, na maaaring pagsamahin upang mabuo ang time capsule. Hindi pa rin siya pamilyar sa kapangyarihan ng time capsule, kaya dinala ko siya rito para tulungan siya sa kanyang cultivation at para matibay ang kanyang pangunawa sa capsule. Maraming salamat sa iyong pagiging maalalahanin, pasasalamat ni James. Ipinagkibit balikat ito ng Ancestral Needle Master at sinabing, maghintay tayo sa ngayon. Kung hindi sinasang-ayunan ng lambak ang ating pagpasok, wala tayong magagawa kundi ang gumamit ng dahas.com. Medyo may tiwala siya sa kanyang kakayahan. Walang isyu sa pagpilit sa lambak na makipagtulungan. Sa pangunahing bulwagan ng lambak ng Yin at Yang, maraming tao ang nagtipon. Si Darden, ang sect leader, ay nakaupo sa kanyang upuan na may pag-aalala sa kanyang mukha. Sabi niya, dumating muli ang Ancestral Needle Master. Sa huling pagpunta niya sa ating lambak, hinukay niya ang marami sa ating mga sinaunang aklat. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng isang bata, na gustong magsaka sa lugar ng Yin at Yang. Kalahati. Hindi pwede. Isang matanda ang humakbang pasulong, tinuligsa, ang lugar ng Yin at Yang ay ang banal na lugar ng ating lambak, paano natin papayagan ang mga dayuhan na basta na lang pumasok sa lugar? Eksakto. Ang kapangyarihan ng lugar ng Yin at Yang ay matagal nang naipon para makinabang ang susunod na henyo ng ating lambak.
Ang kapangyarihang ito ay naging materyal na ngayon sa Yin at Yang Holy Body. Kung pahihintulutan natin ang ibang tao na pumasok sa lugar, kung gayon ang paghahanda ng buong lambak ay mapupunta lamang sa sayang. Isa-isang sumama sa talakayan ng lahat ng elder. Walang magawang sinabi ni Darden, ayoko ring mangyari ito, ngunit ang Ancestral Needle Master ay isang kailam ancestral god. Mayroon siyang Needle of Yin at Yang, na isang pagkakaiba ng time capsule at napakalakas. Lahat tayo ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Paano ito? Mag-set up tayo ng challenge. Kung nais nilang makapasok sa lugar ng Yin at Yang, dapat nilang kumpletuhin ang hamon. Iyon na lang ang natitira nating opsyon basta ang ating kalagayan. Ngunit, paano tayo mag-set up ng isang hamon kung hindi tayo sigurado sa kanilang kapasidad? Madali lang yan. Susubukan ko sila, sabi ni Darden. Sige, tumango ang mga elder. Pagkatapos ng maikling pagpupulong, umalis si Darden sa pangunahing bulwagan patungo sa tirahan ng Ancestral Needle Master. Siya ay ngumiti ng malawak sa mga pintuan ng kanilang tinutuluyan, binati sila, at sinabi, mabuti ba ang pakikitungo sa inyo ng aking mga alagad? Nakangiting sumagot ang guro, hindi masama. Inilipat ni Darden ang kanyang tingin kina James at Melinda at nagtanong, maaari ko bang malaman kung sino sa inyo ang gustong magsaka sa lugar ng Yin at Yang? Itinuro ng Ancestral Needle Master si James at sinabing, siya. Nang marinig ito, si Darden, na isang Terra Ancestral God at naabot na ang tuktok ng ranggo na iyon, ay tumingin kay James. Bagamat hindi niya makita kung ilang path seals ang nalinang ni James, naramdaman niya na si James ay nasa ika-9 na langit ng Grand Emperor rank. Hindi ito magagawa, natatakot ako, sabi niya. Bumaba ang kanyang kilay habang nagpapaliwanag, ang lugar ng Yin at Yang ay hindi isang regular na lugar. Imposibleng mabuhay doon, lalo pa mag-cultivate kung hindi mo pa naabot ang quasi-ancestral god rank. Ngumiti ang guro at sinabi, wala kang pakialam. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang lugar ng Yin at Yang. Kung patayin man niya ito o buhay, walang kinalaman sa iyo. Nag-usilated ang mga pupils ni Darden. Alam niya na ang guro ay isang kilalang makapangyarihang figura, kaya kahit sinong dinala niya ay tiyak na pambihira. Kahit na ang ranggo ni James ay nasa 9th heaven ng Grand Emperor rank, malamang na nalampasan iyon ng kanyang kapasidad. Matapos pag-isipang mabuti ang mga salita ng guro, ngumiti siya at sinabing, Ancestral Needle Master, napag-usapan ko na ito sa mga elder. Hindi ito sinasang-ayunan ng mga elder, ngunit kinumbinsi ko sila sa pagsasabi na dapat nating payagan ang mga exception, lalo na kapag ikaw ang Ancestral Needle Master na may hawak ng Needle of Yin at Yang, isang kayamanan na kapareho ng pinagmulan ng Valley. Nang marinig ito, sumang-ayon sila na payagan ang iyong pagpasok, ngunit sa isang kondisyon. Nakita ito ng guro at nakangiting nagtanong, anong kondisyon? Sumagot si Darden, hayaan mo akong maging tapat sa iyo at sabihin na ang kapangyarihan ng Yin at Yang ay naipon sa lugar ng Yin at Yang sa loob ng mahabang panahon ngayon. Ang napakayamang kapangyarihang ito ay para sa paggamit ng isang henyo ng ating sekta. Kung gusto mong pumasok sa lugar, kakailanganin mo ang pag-aproba ng henyong ito. Tinanong ko na siya, at sinabi niya na papayagan kang makapasok basta't nagtagumpay ka sa pagkatalo sa kanya. Nakangiting sabi ng Ancestral Needle Master, madali lang iyan. Hayaan mo na lang siyang labanan si James ngayon. Ang lambak ng Yin at Yang ay masyadong nakahiwalay sa ibang bahagi ng sansinukob. Napakaliit ng kanilang pakikisalamuha sa panlabas na mundo na hindi nila alam kung gaano kalaki ang reputasyon na natamo ni James. Wala silang ideya na natalo ni James ang kampyon ng martial rank noong nasa 3rd heaven lang siya ng Great Emperor rank. Hindi komportableng sagot ni Darden, pero, medyo mataas ang ranggo ng henyo ng ating sekta. Kung kakalabanin siya ni James, hindi ba iyon ang magiging bullying sa atin? Nagtanong ang Ancestral Needle Master, ano ang ranggo nitong tinatawag mong henyo? Ang quasi-ancestral god rank. Si Darden ay tapat. Nakal-inang din siya ng maraming path seal, naabot ang pinakamataas na ranggo ng path integration, at napakalapit na sa pagkamit ng Ancestral God rank. Ang banal na lugar na ito ay para sa kanya na makapasok at maabot ang Ancestral God rank.
Mabilis na sumulyap ang guro kay James at nagtanong, may pananampalataya ka ba na matatalo siya? Isang casual na ngiti ang pinakawalan ni James at sinabing, hindi ako sigurado. Kailangan nating magkaayos para malaman natin. Hindi rin siya sigurado sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, dahil ang huling beses na nakipag-away siya sa isang tao ay bumalik sa Mount Heavenly Path, na matagal na ang nakalipas. Nang marinig ang tugon ni James, ang Ancestral Needle Master ay naginhawahan. Tumingin siya kay Darden at sinabing, nagmamadali kami, kaya ayusin mo na. Sige, walang problema, umalis si Darden na may ngiti sa labi. Naging mabagsik ang ekspresyon ng Ancestral Needle Master pagkatapos ng pag-alis ni Darden. Paalala niya kay James, James, huwag kang masyadong pabaya. Kahit na ang Valley ng Yin at Yang ay nakahiwalay sa universo, isa pa rin ito sa 10 dakilang banal na lugar ng paglilinang. Walang henyo na ipinanganak dito ang madaling kalaban. Sumagot si James, ang aking Sword Path, Curse Path, at Elemental Path ay nakarating na lahat sa 9th Heaven ng Great Emperor rank. Sa kapasidad na ito, maaari pa akong magkaroon ng pagkakataon laban sa mga makapangyarihang tao sa Path Integration rank na nagilinang ng maraming path. May tiwala si James sa sarili. Mas malakas siya kaysa noong natalo niya ang kampyon ng martial ranking. Noong panahong iyon, isa lamang siyang 3rd Heaven Great Emperor. Mabuti na may tiwala ka sa iyong mga kakayahan, sabi ng Ancestral Needles Master habang hinahaplos niya ang kanyang puting balbas. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-ayos kaagad si Darden pagkalabas ng tinutuluyan. Hindi rin nagtagal bago natapos ang mga pagsasaayos. Sa tuktok ng isang bundok sa lambak ng Yin at Yang, isang malaking plataporma ang naitayo. Nakapaligid sa platform ay isang mystical formation boundary. Sa entablado ay may isang lalaking nakaitim na robo na mukhang nasa 20s. Naka-cross arms, nagsuot siya ng ekspresyon ng kumpiyansa at pagmamalaki. Dinala si James sa labas ng plataporma kung saan pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Nakita niya ang maraming buhay na nilalang sa hanay ng mga ancestral gods na nagtitipon sa labas ng platform. Nakita rin niya ang lalaki sa entablado, na magiging kalaban niya sa araw na iyon. Ang matagumpay na pagkatalo sa kanya ay magbibigay sa kanya ng pagpasok sa lugar ng Yin at Yang. Todong ngiti si Darden habang sinasabi, kaibigan, hindi pa huli ang lahat para umatras dito. Bagamat ang lugar ng Yin at Yang ay talagang isang banal na lugar, hindi lahat ay maaaring pumunta doon upang magtanim. Ang henyong ito ay hindi basta-basta. Matagumpay niyang nalinang ang 500. Magiliw niyang paalala kay James. Ang 5 paths ay ang pinakamataas na limitasyon ng Path Integration rank. Hindi maitago ni James ang gulat. Nagpatuloy si Darden at nagsabi, ang Valley of Yin at Yang ay may parehong Yin at Yang na enerhiya at ito ang pinakamainam na lugar para linangin ang Yin at Yang path. Bilang aking disipulo, natural niyang nilinang ang Yin at Yang path, ang martial path, at ang murderous path. Higit sa lahat, naintindihan niya ang death path, isa sa 5 dakilang daan. Proud na proud si Darden sa kanyang alagad. Kung hindi dahil sa death path, ang disipulo niyang ito ay makakamit na sana ang ancestral god rank sa ngayon. Lahat ng mata sa paligid ng platform ay nakatutok kay James. Matapos maramdaman ng mga elder na naabot lang niya ang ika-9 na langit ng Grand Emperor rank, halos hindi na nila mapigilan ang kanilang pagtawa. Ano ang mali sa Ancestral Needle Master na dinala ang batang ito sa lambak ng Yin at Yang? At mayroon pa siyang katapangan na pumasok sa lugar ng Yin at Yang. Ito ay dapat na isang biro. Hindi man siya pigilan ni Nurlan Yakam, matutunaw ang enerhiya ni Yin at Yang sa kanyang katawan kapag nakapasok na siya sa holy site. Sa mata ng lahat ng elder ng Valley, kamatayan lamang ang naghihintay kay James. Maging ang Ancestral Needle Master ay nag-aalala, habang mahina niyang paalalahanan si James, mag-ingat ka, James. Ang batang ito ay hindi madaling kalaban. Nakapasok sana siya sa Sage ranking kung bibigyan niya ang sarili ng pagkakataon at umalis sa Valley. Alam ni James ang Sage ranking. Ang Martial ranking ay para sa mga hindi pa nakakamit ang Quasi-Ancestral God rank, samantalang ang Sage ranking ay nakalaan para sa mga nasa itaas ng Quasi-Ancestral God rank.
Ang mga maaaring makapasok sa Sage Rangkang ay tiyak na mga puwersang dapat isaalang-alang. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni James habang sinasabing, "Don't worry. Mayroon akong maraming mga card sa aking manggas. Ang path seal lang ng 5 elemento ng Genesis ay kikiligin siya." Talagang nawala iyon sa isip ko. Humalaklak ang guro habang hinahaplos ang kanyang balbas. Ang pagsasanib ng path seals ng 5 elemento ng Genesis ay lilikha ng macrocosm power. Kaya, kahit na mababa ang ranggo ni James, ang macrocosm power ay hahalili sa lahat ng iba pang kapangyarihan. Ang pagkatalo kay Nurlan ay hindi dapat maging problema sa kasong ito. Tumayo si Darden at sinabing, "Napakasimple ng mga patakaran ng kompetisyon, young lad. Umakyat sa plataporma at talunin ang aking alagad. Maaari kang gumamit ng anumang uri ng kasanayan sa martial art sa panahon ng labanan. Kung hindi ka manalo laban sa kanya, maaari kang sumuko. Kapag sumuko ka, huwag mong saktan o papatayin ang sinuman." "Naiintindihan ko." Tumango si James. Pinalakpakan ni Melinda si James habang sinasabing, "All the best, James. Alam kong kaya mo ito." Buong tiwala si Melinda kay James. Sa ikatlong langit ng Grand Emperor rank, natalo na niya ang kampyon ng martial Rangkang. Ngayon, siya ay nasa huling yugto ng ika-9 na langit ng Grand Emperor rank, kasama ang marami sa kanyang mga landas sa ranggo na ito rin. Tumalon si James sa platform. Sa paligid ng platform ay ang formation boundary. Sa sandaling pumasok siya sa formation, naramdaman niya ang isang nakakatakot na pressure na hindi nakikita sa labas nito. Ang nakakatakot na pressure na ito ay nanggaling sa lalaking nakaharap sa kanya. Parang gumuho ang buong mundo sa kanya, at halos masuffocate siya. Inayos niya ang kanyang aura para masanay sa pressure. Nag-cross arm si Nurlan at tumingin kay James. Ang puot ay lumabas sa kanyang katamtamang mukha. "So ikaw ang gustong pumasok sa lugar ng yin at yang." Bagamat kalmado ang kanyang boses, napuno din ito ng murderous energy. This energy was not solely directed at James. Sa halip, ito ay likas kay Nurlan. Napatingin sa kanya si James. Nakahawak ang kamao sa kabilang palad niya, "Ako si James Caden." Ito ay isang kasiyahan. Nanatiling tahimik si Nurlan at sinabing, "Hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Ang pakikipaglaban sa iyo ay isang kahihiyan sa akin. Gayunpaman, hindi ko kayang suwiin ang mga utos ng aking guro. Hindi pa huli ang lahat para sumuko ngayon, dahil kapag inilunsad ko ang aking unang pag-atake, tiyak na mamamatay ka." Si Nurlan ay walang takot, at nararapat lang. 5 landas ang kanyang nilinang. Bukod sa yin at yang path, nilinang din niya ang martial path, ang murderous path, at ang pinakakapansin-pansin, ang death path. Kung hindi dahil sa hindi niya sinasadyang nilinang ang death path, matagal na niyang natamo ang ancestral god rank o kahit na ang kailam ancestral god rank. Kaya, ang lugar ng yin at yang ay isinara para lamang sa kanya. Isinara ito upang bigyang daan ang akumulasyon ng sapat na yin at yang na enerhiya para maabot niya ang ancestral god rank. Ngumiti lang si James. Sa katunayan, kamangha-mangha si Nurlan, ngunit hindi rin mahina si James. Ipinatawag niya ang sword path, ang curse path, pati na ang elemental path, na pinataas kaagad ang kanyang aura sa maximum. Bagamat natamo lang niya ang 9th heaven ng Grand Emperor rank, sapat pa rin ang overlapping ng lahat ng path seals niya para lumamig ang laman ng isang tao. Magaling! Biglang sumili ang sigla sa mga mata ni Nurlan. Hindi niya maiwasang humanga kay James. "Minamaliit kita. Ang kapasidad mo na ito ay tila sulit sa aking oras." Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang humarap kay James. Kahit na hindi niya pinagkadalubhasaan ang espasyo at oras, nakakabaliw ang kanyang bilis. Napakaliksi niya kaya nalampasan niya ang mga limitasyon ng panahon. In a split second, humarap siya kay James. Diretso ang dalawang kamao niya kay James. Ang suntok na ito ay napuno ng purong martial path power. Dapat malaman ng isa na ang martial path ay isang nakakatakot na landas. Isang hit ay sapat na upang i-twist ang kawalan. Nagpakita ang langit at lupa ng mga palatandaan ng paghiwa-hiwalay. Sa kabutihang palad, ang lugar na ito ay protektado ng formation bound iris.
Kung hindi, ang pag-atake na ito ay sapat na upang lipulin ang buong Kega Realm, lalo na ang Valley of Yin at Yang. Nagsikip ang mga estudyante ni James. Napagtanto niya kung gaano nakakatakot si Nurlan. Si Nurlan ay walang alinlangan na ang pinakamakapangyarihang figure na nakilala niya mula nang siya ay maging isang magsasaka. Posibleng kahit ang Heavens Adjudicators ay maaaring hindi kapareha ni Nurlan. Bago dumampi ang kamao ni Nurlan sa balat ni James, malakas na enerhiya ang dumating kay James sa mga alon. Nakaramdam ng sakit si James kahit na ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay umabot na sa rurok ng ika-9 na langit ng Grand Emperor rank. Ipinatawag niya ang daan ng oras at pinahintulutan ang kanyang sarili na mawala sa manipis na hangin, tanging hindi makapaniwalang lumitaw sa likod ni Nurlan. Ang daan ng oras. Kinusot-kusot ni Nurlan ang kanyang mga mata at sinabing, "Interesting." Break. Ang kanyang suntok ay tumama sa kawalan, na nagdulot ng isang panginginig ng boses na ang espasyo sa itaas ng platform ay tuluyang nabasag. Ang mga bitek ay lumitaw sa kawalan. Hindi na magagamit ni James ang space path para maiwasan ang mga pag-atake ni Nurlan. Lumingon si Nurlan para tingnan si James na nakalutang sa himpapawid na malayo sa kanyang sarili. Ang maraming bitek sa espasyo sa itaas ng platform ay nagmistulang sapot ng gagamba. "Young lad, bagay ka talaga, hindi ba? Ang space path, ha?" Iba ang tingin ni Nurlan kay James ngayon. Pinuri niya siya, sinabing, ang mga maaaring maglinang ng 5 dakilang daan ay pawang mga bihirang henyo. Ayaw kong patayin ka, ngunit kapag ini-deploy ko ang murderous path at ang death path, hindi ko rin makontrol ng mabuti ang kapangyarihan ko minsan. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na sumuko ngayon, kung hindi, ang iyong kamatayan ay maaaring malapit na. Huwag kang mag-alala. Gumamit ka lang ng kahit anong trick na mayroon ka. Naglabas ng malakas na aura si James habang umaaligid siya sa hangin. Natutunan niya ang tungkol sa paths mula sa Ancestral Needle Master, sa Ancestral Talisman Master, at sa 5 Ancestral Masters ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong subukan ang kanyang kakayahan. Isang magandang laban ang hinahangad niya sa mga sandaling ito, lalo na noong napakahusay na kalaban ni Nurlan. Kung pipilitin mo, inilunsad ni Nurlan ang kanyang pag-atake nang matapos ang kanyang pangungusap. Bigla siyang humarap kay James at tuloy-tuloy ang pag-atake sa kanya. Sa bawat suntok ay nagkatotoo ang hindi mabilang na mga anino ng kamao. Bawat anino ay nakapaloob sa nakakatakot na kapangyarihan dahil sila ay gawa sa purong martial path power. Hindi lamang ito, ngunit mayroon ding maraming mga lihim na galaw sa mga anino. Masasaktan si James sa kanila kahit na ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay nasa tuktok ng quasi-ancestral god rank, hindi pa banggitin na siya ay kasalukuyang nasa ika-9 na langit ng Grand Emperor rank. Nanatili si James, ngunit ang kanyang divine sense ay lumipat sa buong platform. Malinaw niyang naramdaman ang enerhiyang kinakatawan ng bawat unang anino. Sa sandaling iyon, maraming inscription ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga inscripsyong ito ay patuloy na nagbabago, na nagsasama sa isa't isa ng walang tigil. Si James ay umatake, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga anino ng kamao upang magkatotoo. Ang kanyang mga anino ng kamao ay nasa labanan laban sa kay Nurlan. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ay mas mahina kaysa kay Nurlan, na naging dahilan upang ang mga anino ng kanyang kamao ay nabasag sa 1 segundo. Sinamantala ni James ang pagkakataong ito upang makatakas sa mga gilid ng plataporma. Hindi masama. Nagulat si Nurlan sa sinabi niyang, "Nagawa mong kopyahin ang mga galaw ko." Bahagyang ngumiti si James. Natutunan niya ang curse magic at pinagkadalubhasaan ang curse inscription. Sa teoryang pagsasalita, maaari niyang gamitin ang curse inscription upang bumuo ng anumang uri ng kasanayan sa martial art. Gayunpaman, ang pakikipag-away na ito kay Nurlan ay nagpaunawa sa kanya kung gaano siya nahuhuli. Dagdag pa, ginamit lang ni Nurlan ang enerhiya ng martial path at hindi pa niya nagagamit ang iba pang 4 na path. Para kay James, na-deploy na niya ang kapangyarihan ng sword path, curse power, at ang enerhiya ng elemental path. Marahil ang enerhiya ng lahat ng pinagsamang landas ni James ay masusukat lamang sa lakas ng isang path ng Nurlan's. Nakakunot ang kilay ni James nang makalapit siya kay Nurlan. Ang paggamit ng puwersa sa labanang ito ay hindi na magagawa.
Maaari lamang niyang i-deploy ang iba pang martial arts skills. Nagawa mong labanan ang mga pag-atake ko kahit na nasa 9th heaven ka lang ng Grand Emperor rank. Ang galing, James. Natigilan si Nurlan. Ang kanyang ranggo ay nasa tuktok ng quasi-ancestral god rank, na mas mataas kaysa kay James. Bagamat nilinang niya ang landas ng pagpatay at landas ng kamatayan at isinama niya ang enerhiya ng pagpatay at enerhiya ng kamatayan, hindi siya likas na masama. Pinahahalagahan niya ang mga henyo tulad ni James. Pero, curious siya kay James. Aktwal na mga limitasyon. Muli, umungol si Nurlan bago maglunsad ng isa pang pag-atake. Gumamit si Nurlan ng purong enerhiya ng martial path sa pag-atakeng ito. Ang kanyang lakas ng martial path ay medyo nakakatakot dahil nalampasan nito ang pinagsamang lakas ng maraming enerhiya ni James. Parehong lumampas ang kanyang martial path at bilis sa pagkakakulong ng oras. Ang time path ay walang silbi kay James. Kailangang nasa parehong ranggo siya ng kanyang kalaban para sa time path na magtrabaho sa kanila. Hindi pa namalayan ni James na papunta na sa kanya si Nurlan. Gayunpaman, naramdaman niya ang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na enerhiya na dumarating sa kanya na parang mga alon. Sinubukan niyang tumakas ngunit hindi siya nagtagumpay. Tumama sa dibdib niya ang lakas mula sa palad ni Nurlan. Napakalakas ng impact kaya nagdulot ito ng madyugo at pulang butas sa kanyang dibdib. Ang enerhiya ng martial path ay kumalat mula sa pinsala sa buong katawan ni James, na naging sanhi ng kanyang pisikal na katawan na agad na nabasag na parang salamin. Sa kagyat na sandali na ito, inilagay ni James ang enerhiya ng landas ng buhay. Ang life energy ay damaloy sa buong katawan niya, na nagpabata sa kanyang mga sugat. Napaatras siya bago pinunasan ang sariwang dugo na tumutulo sa gilid ng kanyang bibig. Mukha siyang seryoso habang bumubulong, nakakatakot. Ang Valley of Yin at Yang ay isa nga sa 10 dakilang banal na lugar ng paglilinang na lumikha ng isang nakakatakot, makapangyarihang figure. Dapat ay naabot na niya ang pinakamataas na limitasyon sa lahat ng hanay at nilinang ang kapasidad na talunin ang makalangit na landas sa bawat isa sa kanila. Kung hindi, magiging imposible para sa isang solong, dalisay na enerhiya na magkaroon ng gayong hindi magagapi na puwersa. Huminga ng malalim si James. Hindi niya dapat baliwalain si Nurlan. Ipinatawag niya ang mga kapangyarihan ng iba pa niyang landas, kabilang ang Elemental Path, Dark Path, at Karma Path. Bagamat ang mga landas niyang ito ay nasa 3rd heaven ng Grand Emperor rank, ang kabuuang puwersa na nilikha ng mga ito ay napakalaki pa rin. Muling tumaas ang aura ni James. Habang pinagmamasdan ni Nurlan si James mula sa malayo, hindi niya maiwasang mapang-anga. Bulalas niya, ilang landas na ang kanyang nilinang. Nalampasan na ba niya ang mga limitasyong itinakda ng langit at lupa? Muli. This time, si James naman ang umungal. Nag-charge siya pasulong, humarap kay Nurlan. Pinaulanan ni James ng suntok si Nurlan, na sumalungat sa pag-atake. Dalawang napakalaking kapangyarihan ang nakipagbuno sa isa't isa, na naging dahilan upang mahati ang espasyo sa itaas ng platform, na nagsiwalat ng isang napakalaking black hole. Ang black hole ay kumalat sa formation boundaries bago huminto sa tamang oras upang iligtas ang Valley of Yin at Yang mula sa kumpletong pagkawasak. Napilitan si Nurlan na umatras ng ilang hakbang dahil sa epekto ng pag-atakeng ito. Pagkatapos ay iniluwa niya ang isang subo ng sariwang dugo. Ginamit ni James ang lahat ng kanyang path, kumpara kay Nurlan na gumamit lamang ng isa sa mga ito. Dahil dito, ang enerhiya ni James ay kasalukuyang lumampas sa lakas ni Nurlan. Hindi masama. Pinunasan ni Nurlan ang dugo sa labi at gulat na tumingin kay James. Anya, ang lakas mo talaga. Nagawa mong itulak ako pabalik at naging dahilan para dumura ako ng dugo kapag nasa 9th heaven ka lang ng Grand Emperor rank. Bagamat binitawan ni Nurlan ang kanyang pagbabantay, ang kanyang martial path pa rin ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang landas. Ang kanyang yin at yang path at ang kanyang murderous path ay hindi umabot sa antas na katumbas ng kanyang martial path. Ngumiti ng malawak si James, na nagsasabing, gamitin mo ang anumang paraan laban sa akin. Sige. Tumango si Nurlan, not bad, young lad. Ngayon, gagamitin ko lang ang enerhiya ng isang path. Ang martial path. Kung matatalo mo ako,
hahayaan kitang makapasok sa lugar ng yin at yang. Sa labas ng plataporma, ang Ancient Needle Master ay hindi maiwasang mapangiti. Tumingin siya kay Darden na nakaupo sa tabi niya at sinabing, nakikita kong nasisiraan na ng bait ang disipulo mo. Sa tingin ko, medyo mahirap para sa kanya na talunin si James sa pamamagitan ng paggamit ng enerhiya ng isang path lang. Galit din si Darden. Napasigaw siya, ano ang iniisip ni Nurlan? Malinaw na hindi madaling kalaban si James. Bakit hindi na lang niya ipatawag ang lahat ng lakas niya para talunin siya sa halip na mag-aksaya ng oras? Seryoso rin ang tingin ng ibang elder. Naramdaman nila ang lakas ng maraming path sa James, na nangangahulugan na marami siyang path seal na nalinang. Kung pabaya si Nurlan, tiyak na magreresulta ito sa kanyang pagkawala. Nurlan, huwag mo siyang maliitin. Ipatawag ang lahat ng iyong lakas at patayin siya. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan sa arena. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ilang elder ang nagpaalala kay Nurlan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Nurlan ang mga paalala na ito. Habang nakatayo siya sa himpapawid, ang kanyang aura ay may halatang pagbabago, na nakaimpluwensya sa buong arena. Nakatayo ang bawat hibla ng kanyang buhok. Isang puting halo ang lumitaw sa kanyang katawan, niyakap ito. Mukha siyang napaka-enigmatic, parang isang divine king. Bagay talaga ang lalaking ito. Sa labas ng arena, ang Ancestral Needle Master ay mukhang natulala. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga papuri. Naintindihan pa niya ang Omniscience Path at naabot niya ang antas na higit pa sa Gutierrez. Bilang isang Kylem Ancestral God, naramdaman niya na naiintindihan na ni Nurlan ang Omniscience Path, kahit na siya mismo ay hindi nagal-inang ng path. Sa platform, naramdaman ni James ang pagbabago sa aura ni Nurlan. Nakita niya ang kupas na halo na unti-unting namumuo sa kanyang paligid at bahagyang natigilan. Ano ito? Hindi niya unang isinaalang-alang na ito ay ang Omniscience Path. Naramdaman na lang niya ang aura ni Nurlan na nakapalibot sa buong arena na nakakalat sa bawat sulok ng kanyang divine sense. Sa sandaling iyon, ang divine sense at aura ni Nurlan ay tila sumanib sa langit at lupa. Siya ay parehong langit at lupa. The Omniscience Path, bulalas ni James pagkatapos niyang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Hindi masama. Alam mo naman ang gamit mo. Nag-iinat si Nurlan sa di kalayuan. Bawat galaw niya ay nakapaloob ang ritmo at prinsipyo ng landas. Sa katunayan, ito ang Omniscience Path. It's considered your honor to witness such a special rank, nanginginig ang boses ni Nurlan. Bakit iba ang kanyang Omniscience Path sa kay Gutierrez? Nagsalubong ang kilay ni James habang nakatitig kay Nurlan. Bahagyang natigilan si Nurlan at nagtanong, bakit? Nakakita ka na ba ng ibang tao na gumamit ng Omniscience Path dati? Ang Omniscience Path ay halos hindi naitala, kahit sa mga sinaunang teksto. Kahit na ito ay naitala, ang pamamaraan ng paglilinang nito ay hindi naitala, dahil ang Omniscience Path ay hindi maituturo. Maaari lamang itong maunawaan ng sarili. Kaya napakabihirang para sa isang tao na matagumpay na linangin ang Omniscience Path. Ang mga nagal-inang sa Omniscience Path ay hindi kinakailangang makapangyarihang mga tao, ngunit tiyak na sila ay mga puwersang dapat isaalang-alang. Huminga ng malalim si James at sinabing, I fought a genius once. Binigyan niya ako ng katulad na mga kondisyon sa iyo ngunit may ilang mga pagkakaiba. Inilarawan ni James ang kanyang pakikipaglaban kay Gutierrez kay Nurlan. Nang marinig ito, ngumiti si Nurlan at sinabing, nagsisimula pa lang siyang maunawaan ang Omniscience Path at sumilip lang sa threshold nito. Ako naman, matagal ko na itong naiintindihan. Interesado si James sa Omniscience Path at hindi naiwasang magtanong, paano eksaktong naiintindihan at nililinang ng isang tao ang Omniscience Path. Si Nurlan ay mukhang walang alam at sinabing, sa katunayan, paano ito naiintindihan at nililinang ng isang tao. Kaagad, nagpatuloy siya, maaari lamang itong intindihin at hindi maituro. Ako mismo ay naintindihan ang Omniscience Path kung nagkataon. Para kay Nurlan, naintindihan niya ang Omniscience Path ng nagkataon. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang threshold ng Omniscience Path. Ang kanyang antas ng pag-unawa sa landas ay umabot sa mga kapansin-pansing antas pagkatapos ng maraming taon.
Nagtanong si James, tiyak na may ilang kinakailangan bago maunawaan ng isang tao ang omniscience path. Bahagyang umiling si Nurlan, parang walang prerequisite. Ngunit, batay sa mga talaan ng Valley, ang mga nakakaunawa sa omniscience path ay tila makapangyarihang mga tao na umabot sa ninth heaven ng Grand Emperor rank. Hindi kailanman mauunawaan ng mga mas mababa sa ganitong ranggo ang landas. Nahulog sa malalim na pag-iisip si James matapos itong marinig, nagising na lamang sa sigaw ni Nurlan. Young lad, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras. Strike ngayon. Inayos ni James ang sarili. Ang isang kislap ng lilang liwanag ay naging isang kumikislap na lilang espada. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay lalong nakadagdag sa kanyang aura. Hawak ang divine sword, nakaramdam siya ng matinding pananalig sa loob niya. Ipinatawag niya ang kanyang isipan, na naging sanhi ng walang katapusang sword intent na sumulong na parang isang kawan ng 10,000 kabayo. Ito ay medyo nakakatakot. Gayunpaman, ang hindi matatalo na sword intent ni James ay hindi nakapinsala kay Nurlan kahit kaunti. Nanatili pa ring patayo si Nurlan sa himpapawid, ang mga gilid ng kanyang damit ay kamakaway sa hangin. Mukha siyang mag-ara, to say the very least. Gumalaw si James, humarap kay Nurlan sa susunod na segundo. Siya lunged forward, butas ang kanyang mahabang espada kay Nurlan. Ang mukhang ordinaryong tulak na ito ay sa katunayan ay produkto ng hindi mabilang na mga sword path na pinagsama. Binubuo ito ng 5 great sword realms, sapat na upang patayin ang mga karaniwang ancestral gods. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Nurlan ang pag-atakeng ito. Bago pa siya tumagos ng espada, bahagyang tumagilid ang kanyang katawan, iniiwasan ang pag-ulos. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang mga daliri, bahagyang hinampas ito sa Crep Myrtle Divine Sword. Kumalabog. Isang malinaw na tunog ng kalampag ang nagmula sa espada. Kasunod nito, isang napaka-nakapangilabot na enerhiya ang kumalat mula sa Divine Sword, dahilan para lumipad ang katawan ni James palayo dito. Natulala si James. Ang kanyang sword path ay kasalukuyang hindi maihahambing sa kung ano ito sa nakaraan. Mula nang makatanggap siya ng patnubay mula sa Ancestral Sword Master, ang kanyang sword path ay umakyat sa maraming rank. Ang kanyang kasalukuyang kapasidad ay sapat na upang patayin ang isang ancestral god sa isang tulak. Gayunpaman, hindi niya nagawang saktan si Nurlan kahit na ginamit niya ang sword path. Ang mas masahol pa, ang kanyang sword path ay madaling nabuwag ni Nurlan. Matapos patatagin ang sarili, muli siyang umatake. Nag-flash ang mga silhouette sa platform. Mabangis ang bawat pag-atake ni James, na naging sanhi ng patuloy na pagkalat ng sword energy sa buong platform. Ang mapanirang potensyal ay naka-encapsulated sa bawat onsa ng enerhiya. Gayunpaman, hindi iyon sapat para masaktan si Nurlan, na nag-deploy na ng omniscience path. Tila naabot niya ang isang antas kung saan magagawa niya ang anumang gusto niya, at upang maiwasan niya ang lahat ng pag-atake sa isang masayang paraan. Parang immune na siya sa lahat ng energies. Gayunpaman, ang maraming elder ng Valley of Yin at Yang ay nagulat nang makita ang deployment ni James ng sword path. Talagang nakuha ng batang ito ang tunay na pamana ng Ancestral Sword Master. Sa kabutihang palad, ipinatawag ni Nurlan ang Omniscience Path at pumasok sa isang espesyal na form ng labanan. Kung hindi, ilalagay siya ni James sa Sword Path sa isang napakahiyang sitwasyon, kung hindi man siya masugatan. Napakalakas ng kapasidad ni James, ngunit si Nurlan mismo ay hindi rin mahina. Ang Omniscience Path ay isang walang talo na ranggo, kaya lahat sila ay lubos na nagtitiwala kay Nurlan. Nakatuon si James sa matinding labanan at sabay na pinagmamasdan ang bawat kilos ni Nurlan. Sobrang bilis ni Nurlan. Ang kanyang oras ng reaksyon ay napakabilis din, na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang bawat pag-atake ng mapanlikha. Nagdulot ito ng interes ni James sa Omniscience Path. Marami pa ring pakulo si James. Kahit na ginamit ni Nurlan ang lahat ng 5 landas niya, mananatiling hindi matatakot si James, hindi pa banggitin na kasalukuyang ginagamit lang ni Nurlan ang kapangyarihan ng iisang path. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nagagamit ni James ang Elemental Inversion Path Seal, ang Infinity Stellace, One for All, at Curse Magic para kopyahin ang pamamaraan ng cultivation ng kanyang kalaban.
Nais lamang niyang malaman ang higit pa tungkol sa Omniscience Path. Habang naglalaban sila, lalong naging sabik si James na matutunan ang Omniscience Path. Sa pagpasok sa Omniscience, tataas ang lakas ng isang tao, taliwas sa mga sinasabi ni Gutierre Linford. Napagtanto ni James na sa pagpasok sa Omniscience, ang kakayahang tumugon, katalinuhan, at aura ng isang tao ay tataas ng husto. Higit sa lahat, ang isa ay magsasama sa langit at lupa, sa gayon ay mapawalang bisa ang lahat ng pag-atake. Mayroon lamang isang paraan upang talunin ang isang individual sa Omniscience, at iyon ay ang sirain ang landas ng langit at lupa. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa landas ay maaaring makapinsala sa isa na nagsasagawa ng Omniscience. Nang mas maunawaan ang tungkol sa Omniscience Path, huminga ng malalim si James. Sa sandaling iyon, alam niyang wala nang matututuhan pa sa pagpapahaba ng laban. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, ang kapangyarihan ng 5 dakilang daan sa kanyang katawan ay gumising sa parehong oras at nagsanib, na bumubuo ng isang bagong kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay Macrocosm Power. Dahil sa Macrocosm Power, tumaas ang aura ni James. Break. Itinaas ni James ang kanyang espada. Habang nakatalyzed ang Macrocosm Power, ang Prep Myrtle Divine Sword ay nagsagawa ng Macrocosm Power of the Sword Path.com na tumusok sa kalangitan at nagwasak sa hangin. Lahat ng path sa arena ay agad na nawasak. Ang espada ni James ay nag-iisang winasak ang lahat ng kapangyarihan ng mga landas. Habang nawasak ang kapangyarihan ng mga path sa arena, nasira ang Omniscience Path ni Nurlan. Sa sandaling iyon, bumulwak si Nurlan ng isang subo ng dugo, at dali-dali siyang napaatras. Bago pa man siya makapag-react, nasa harapan na niya si James, at ang espada niya ay nakadikit sa ulo niya. Gayunpaman, hindi siya tumagos sa kanyang utak. Gayunpaman, ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagbasag ng walang laman sa likod ni Nurlan at tumama sa formation boundary, na nagsimulang magpakita ng mga bitik. Samantala, ang nakapangingilabot na kapangyarihan ni James ay sumira sa katawan ni Nurlan. Gayunpaman, bilang isang quasi-ancestral god, ang mga pinsala ay hindi nakamamatay. Ikaw, natulala, hingal na hingal si Nurlan kay James. Paano magiging ganito? Ang Omniscience ay walang talo. Paano mo nagawang sirain ang aking Omniscience? At saka, ano ang kapangyarihang ginawa mo? Paano mo napatawag ang isang nakakatakot na kapangyarihan sa iyong ranggo? Natigilan si Nurlan. Samantala, ang mga sect elders ng Yin at Yang Valley ay natulala. Natalo si Nurlan sa isang iglap, at wala silang ideya kung paano siya natalo. 2 tao lang ang nakakaalam, ang Ancestral Needle Master at Melinda. Alam nila na nilinang ni James ang Macrocosm Power. Sa ranggo ni James, ang Macrocosm Power na kanyang ginampanan ay magiging lubhang kakilakilabot. Inimbak ni James ang Divine Sword at nawala ang kanyang aura. Pagkatapos, tumingin siya kay Nurlan at nakangiting sinabi, "I must admit. Kung hindi ka nangako na gagamitin lang ang kapangyarihan ng iisang path, hindi kita matatalo ng ganoon kadali." Huminga ng malalim si Nurlan at sinulyapan siya, sinabing, "Nanalo ka na. Pero, gusto kong malaman kung anong klaseng kapangyarihan ang ginamit mo. Paano mo nagawang masira ang Omniscience? Akala ko ang Omniscience ay walang talo." Nakangiting sabi ni James, "Noong nag-away tayo, napagtanto ko na pagkatapos mong magsagawa ng Omniscience, ang iyong aura at divine sense ay tila sumanib sa landas ng langit at lupa. Bukod dito, ang lahat ng pinsalang natatanggap mo ay hinihigop din ng landas ng langit at lupa. Kaya, nag-hypothesize ako na magagawa kong sirain ang Omniscience sa pamamagitan ng pagsira sa mga landas ng lugar na ito. Lumalabas na tama ako." Nang marinig ito, bumungad sa mukha ni Nurlan ang realisasyon ng sabihin niyang, "I lost fair and square." Nawala si Nurlan ng patas. Ang Omniscience ay isang natatanging ranggo na hindi magagapi, kahit man lang sa teorya. Kahit na ang isang kalaban na Nagel Inang ng Omniscience ay hindi makakasira sa Omniscience. Si James, gayunpaman, ay nag-isip ng isang paraan upang sirain ang Omniscience sa gitna ng labanan. Ang pamamaraan ay marahas at prangka. Ang antas ng kanyang pangunawa ay walang kapantay. Tumingin siya kay James at sinabing, "Napakalakas mo. Balang araw, laganap ang iyong pangalan sa malayo."
Huwag mag-atubiling pumasok sa lugar ng yin at yang. Pagkasabi nun ay umalis na siya sa arena. Gayunpaman, ang mga sect elder ay hindi nasisiyahan. Anong ginagawa mo, Nurlan? Taloin mo siya. Paano ka makakatanggap ng pagkatalo kung ganoon lang? Ang yin at yang place ay ang aming banal na lugar. Pinananatiling sarado namin ang lugar ng yin at yang para sa iyo. Tatalikuran mo ba ang pagkakataong tumawid sa ancestral god rank ng ganoon na lang? Tama siya. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, kailangan mong maghintay ng mahabang panahon para maabot ang ancestral god rank. Dumating si Nurlan sa labas ng arena. Sa pagtingin sa sect elders, bahagyang yumuko siya at sinabi, "Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Gayunpaman, nangako ako sa kanya na gagamitin ko lang ang kapangyarihan ng isang path. Paano ako babalik sa sarili kong salita?" Buntong hininga. Napabuntong hininga si Darden sa pagkadismaya at tumingin kay James at sa Ancestral Needle Master sa kanyang tabi, na nagsasabing, "Pakipahinga muna. Malapit na nating buksan ang lugar ng yin at yang." "Salamat," sabi ng Ancestral Needle Master at tumalikod na para umalis kasama sina James at Melinda. Pagbalik sa kanilang tinutuluyan, naupo si James sa dingding ng patio at nagmumuni-muni. Sa ibaba, ang Ancestral Needle Master ay nagtanong, "Isang sentimos para sa iyong iniisip, James." Sinabi ni James, "Iniisip ko kung anong uri ng rango ang Omniscience." Natahimik ang Ancestral Needle Master. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, "Hindi ako sigurado sa sarili ko. Bagamat ako ay isang Kailam Ancestral Master, kakaunti ang mga talaan ng Omniscience sa mga sinaunang teksto. Pagkatapos ng lahat, kakaunti lamang ang mga tao ang nakauunawa sa Omniscience noong nakaraan. Sa edad nating ito, hindi hihigit sa 10 tao ang nakapasok sa ranggo na ito. Hindi hihigit sa 10, ha? Napakaswerte ko na nakilala ko ang dalawa," bulong ni James. Sa ibaba, sinabi ni Melinda, "James, ang Mount Heavenly Path ay may hindi mabilang na sinaunang mga teksto na nasa atin. Pagbalik natin, pwede kitang dalhin sa Chamber of Scriptures. Marahil ay maaari kang matuto ng higit pa tungkol sa Omniscience." Nag-iisip, sinabi ng Ancestral Needle Master, "Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang ranggo sa pagitan ng 9th Heaven ng Grand Emperor rank at ng Quasi-Ancestral God rank. Gayunpaman, hindi lahat ng nabubuhay na nilalang ay maaaring tumawid sa ranggo na ito. Mayroong ilang mga kinakailangan na kailangan mong tuparin, na walang nakakaalam." "Ma'am." Tumango si James at sinabing, "I share the same opinion." Sinabi ni Nurlan na tanging ang mga nasa itaas ng Grand Emperor ranks 9th Heaven ang nakarating sa ranggo na ito mula noong unang panahon. Gayunpaman, hindi ko alam kung mauunawaan ko ba ang Omniscience pagkatapos tumawid sa Quasi-Ancestral God rank o sa Ancestral God rank. Isantabi muna ang mga kaisipang iyon sa ngayon, sabi ng Ancestral Needle Master. Dapat kang magsimulang maghanda para sa paglilinang sa loob ng lugar ng yin at yang. Bago tayo pumunta, kailangan kong sabihin sa iyo ang higit pa tungkol sa lugar. Swoosh! Bumaba si James mula sa pader at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Siya ay nagpakita sa harap ng Ancestral Needle Master, na nagyusi sa tungkol sa lugar ng yin at yang, isa sa 10 dakilang lugar ng paglilinang ng ika-12 universo. Tumingin siya sa Ancestral Needle Master at sinabing, "Sabihin mo sa akin ang tungkol dito."